Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Oh, exactly, sir. Hindi kami miyembro. Mas Nagkamali lalo kami. na po tayong hindi miyembro, baka hindi tayo pakinggan. Wala na nga kayong jurisdiction. Hindi pa kami miyembro. Binigay namin sa iyo na mali. Kaya kukunin namin yan. Whether you like it or not. Sa Yun, di ba? Mangyari mungkahin nila, limitahan sa national ID or pasaporte lang ang tatanggapin na valid IDs ng pre-trial chamber para po sa verification ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Hindi makatao. Parang wala namang puso itong sina Attorney Kaufman at kumbaga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang hindi niya nga kilala kung sino yung mga mag-a-apply na biktima. Tandaan natin na sa loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima yung mahihirap. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi massacre of the poor. At ang passport, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan eh. Di ba mga kareaksyon? Nakakaawa naman si Manny Pacquiao. Talagang sinisingit talaga niya, di ba? Traitor to eh, di ba yan oh? Tinraidor niya ang Pangulong Duterte. Oy, Manny Traitor Pacquiao! Ngayon, dumidikit ka kay Bato de la Rosa. Siyempre, ang politics po ay addition. Kahit hindi mo kapartido yan, kapag inimbitahan ka niya sa kanyang lugar, ay pupuntahan mo yan, boto din yun eh. Pero sa loob-looban po ni Bato de la Rosa, ang lahat ng hindi kumala sa alyansa ay mga tanga. Kaya itong si Manny Pacquiao, sabi niya, oy Bato, hindi ako tanga. Kaya medyo kakalas ako ng konti dito sa Jansan. Ang makakasama ko lang sa tarpaulin, ikaw, si Rodante Marcoleta, tsaka si Bongo, tsaka yung lahat ng PDP laban, hindi lang kumasya. Nakakaawa naman si Manny Pacquiao ito. Manny Pacquiao, gago ka ba? Hindi daw po gago si Manny Pacquiao. Sa boxing hindi ka gago. Hindi ko alam sa politika. Di po ba mga kareaksyon? Ayan o, malinaw na malinaw. Bato de la Rosa, Manny Pacquiao, Bongo, Rodante Marcoleta. Ano kaya magyayari dito sa Jansan yan? Baka mismong sa Jansan, hindi ka manalo, Manny Pacquiao. Iboboto po ba ninyo si Manny Pacquiao? Walang niya ka, Manny Pacquiao. Siningit mo pa talaga sarili mo dyan sa tatlong pandigma ng PDP laban. Ayan ito, si Mangga, o yun o, kumalas. Ayan, si Villar, kumalas. Anyway, mga kareaksyon. Isa pa po sa pag-uusapan natin mga kareaksyon dito yata sa ICC, yung mga dinala nilang mga pangalan, ang wari ng iba ay puro mga NPA. Yung pong dinala sa ICC, yung mga pangalan, Manny Pacquiao! Nilaglag ang kasama, Pacquiao camp endorses PDP senatorial bets. Nilaglag ni Manny Pacquiao ang kasama niya, mga kareaksyon. Anyway, ito po, pag-usapan po natin ito, mga kareaksyon. Kung bakit marami pong ugong-ugong at mga sabi-sabi dyan sa tabi-tabi ay ang mga kasama daw po na mga pangalan na dinala doon sa dahig ay pawang mga walang mga peke. O may mga sabi-sabi na mga peke daw yung mga biktima. O ito, pakinggan natin si Conti ha. Yan po kasi ang pag-uusapan natin ngayon. Tsaka si Manny Pacquiao. Boom! Isa pa, one more time. Boom! Alright, napakaganda na pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Preview pa lang napanood mo. Huwag mo munang i-skip tapos magko-comment ka kaagad na fake news. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Mare, kumpare. Pag nanood ka, syempre preview lang muna yan tapos magpapaliwanag si Boy Sardinas kasi reaction video po ito, Mare. Okay guys, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. So napanood nyo na yung preview. Dito sa video na to, yung mapapanood nyo pong video, no? Itong si Attorney Conti, nako, nagrireklamo na. Bakit daw hinahanapan pa ng passport ng kung ano-ano pa. Eto mga kababayan, sa video na to, no, ma-analyze natin na totoo yung sinasabi ni Reaction TV PH. No, dito tayo manonood ng full video.
na ito kung ano na mga tawag dito yung mga titistigo or yung talagang ihaharap sa kaso na yan mga kababayan ay NPA. Yun mga kababayan, is-analyze lang natin. Okay? Kung bakit ba nagrereklamo si Attorney Conti, ibig sabihin yan parang totoo na mga NPA itong mga biktima na hindi makapagpalabas ng ID. Alam nyo ba mga kababayan? Inaano niya wag daw mahirap, yung passport daw pang mahirap, wag kailangan pa ng ID mga kababayan. Alam nyo ba, ang mga NPA hindi pwedeng kumuha ng ID yan kasi ma-detect po sila. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Boom! Panis na ang laban. Kaya kung bakit ko sinabi sa Tatang Digong ay uuwi na, sure uwi na tayo. Hindi pa tapos kasi yung video Di ba? Ngayon mga kababayan, tanggapin mo na sa sarili mo na si Tatang Digong ay pauwi na ng Pilipinas. Kasi wala na si Attorney Conti, nagko-konti-konti na. Di ba? Yan. Tapos ito pa mga kababayan, sa video na to, sana mapapanood nyo yung full video kasi mga kababayan, bago ka magko-comment, huwag ka na magtanong-tanong sa akin. Panoorin mo yung video. Nandun kasi lahat yun sa loob. Okay? Ngayon si Manny Pacquiao. PDP laban na. Boom! Okay, bakit ko sinabi? Nasa video pa rin yan. Kaya nga reaction video tayo kumpare. Kaya ngayon, ito bibigyan kita ng update. Baka hindi mo na mapanood talaga yung full video. Ngayon pa lang, ibibalita ako na sa'yo. Ngayon, ito si Manny Pacquiao. Di ba nasa Jensen siya? Ngayon, itong Team PDP laban natin, mga kababayan, ay nagpunta sa Jensen. Siyempre, in-invite. Aba, gumawa ng picture-picture kasama na si Manny Pacquiao sa tarpaulin ng PDP. Ang lupit mo, boss! Di ba? Sabi ko sa inyo Team PDP laban na Sabi kasi dito, pagka daw hindi PDP laban ay tanga. Di hindi na daw siya alyansa, PDP laban na siya para hindi siya maging tanga. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Boss Manny Pacquiao. Believe kami sa'yo, boxing na lang. Pero kahit ano pang sabihin mo, na dumikit ka, nagpa-picture kasi sa Team PDP laban namin, hindi ka na po mananalo, boss. Kasi namamangka ka sa dalawang ilog. Dalawang ilog, dalawang sapa. Pares lang yun, Ngayon, ito mga babayan, malamang si BBM galit na sa'yo. Manny Pacquiao, pa-picture ka pa dyan. Nakaw, palagay mo, mananalo ka pa. Gising na yung mga taong bayan, mga kababayan. Ito mga kababayan, kasi may nagko-comment dyan, ang dami ko daw daldal. Okay, para ikaw Mare, Mare, pare, para hindi mahaba sasabihin ko. Ngayon, sa video na to, panoorin mo sinabi ni Attorney Conti, yung may konti-konti na, Kasi ngayon nagrereklamo na siya, bakit daw kailangan pa ng passport para daw sa mahihirap yon. Pero sabi ko sa inyo kanina, yung mga hindi nakakakuha ng ID, is yan yung mga NPA. Okay? Ngayon, itong mga mahihirap nga galing sa probinsya mga babae, alam nyo ba? Mga nakakapunta ng Hong Kong, mga nakakapunta ng kung saan saang lugar, OFW sila, ba't nakakakuha sila ng ID? Yan ang i-analyze nyo mga babayan. Sana maunawaan mo at i-analyze mo yung video na to mga babayan. Okay? Bago tayo magsimula ng video, don't forget to straight vote ang team ni Tatang Digong. Ang sabi ni Tatang Digong, pag hindi ka daw sumuporta sa Team PDP laban, kalimutan mo na raw siya. Ikaw nga madam sir, basta't straight vote tayo. Malapit ng eleksyon, malapit na, ilang tulog na lang. Para yung pangangak natin dito, yung mga panonood nyo ng mga balita natin ay hindi po masasayang, para po yan sa Pilipinas. Okay? Wag na ho tayo magpapabudol. Okay, simulan natin video. Panoorin mo sure bull ka hindi mo i-skip yung video, at bago ka mag-comment, bago ka magtanong, panoorin mo kasi pag napanood mo yung video, hindi mo na kailangan magtanong. Okay? Play mo na yun, let's go boy! Let's go! Exactly, sir. Hindi kami miyembro. Mas Nagkamali lalo kami. na po tayong hindi miyembro, baka hindi tayo pakinggan. Wala na nga kayong jurisdiction. Hindi pa kami miyembro. Binigay namin sa iyo na mali. Kaya kukunin namin yan. Whether you like it or not. Yun, di ba? Mangyari mungkahi nila, limitahan sa national ID or pasaporte lang ang tatanggapin na valid IDs ng pre-trial chamber para po sa verification ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Hindi makatao. Parang wala namang puso itong sina Attorney Kaufman at kumbaga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang hindi niya nga kilala kung sino yung mga mag-a-apply na biktima. Tandaan natin na sa loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima yung mahihirap. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi massacre of the poor. At ang passport, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan Kasi
kailangan mo ng passport para makalipad ng ibang bansa. Ang karamihan sa mga naging biktima, walang ganyan. Ang sinasabi namin ay practicality din. O, di ba? Ano po practicality? Kasi simula pa lang, nakapuntos na dito si Kaufman, mga kareaksyon. Simula pa lang ng unang bira pa lang ni Kaufman, yung attorney po ng Pangulong Duterte doon sa Dahig, ay talagang luhod na itong si Conti. Conti, di ba bayan muna ka? Di ba miyembro ka ng bayan muna? Hindi ka miyembro ng CPP, NPA, NDF? Tanong lang, Conti, hindi ka komunista? Conti, basang-basa ka na. Ayaw mo ng ID, di ba? Sino yung unang-unang tumututol sa national ID? Di ba yung mga teroristang NPA? Para hindi sila makilala kung sila ay miyembro ng CPP, NPA, NDF. Kasi yun din naman lang ang paraan, dahilan kung bakit nagkaroon ng national ID. Kapag wala ka national ID, di wala ka national ID. Wala namang mangyayari sa'yo, wala ka national ID. Pero katulad ngayon, kinakailangan yung national ID tsaka passport. Diyan makikita yung biktima kung hindi NPA o mga peke yan. Kailangan yung mga sinasabi ninyo mga victims dyan ay mga tunay, mga kareaksyon. Kaya nga itong Office of the Ombudsman, OSG ba yun? Solicitor General. OSG, Office of the Solicitor General na si Menardo Guevara ay hindi po nakisawsaw dyan. Sabi niya, wala namang jurisdiction yung ICC dyan eh. Hindi ko kayang ipagtanggol yung Pilipinas. Di ba? Dito pa lang yung Office of the Solicitor General, yung abogado ng gobyerno, ay ayaw niya makialam. Panahon ngayon, kailangan tunay na kaibigan. May malasakit sa bayan, mga mahihirap, tinutulungan. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Sa magkakaibigan, Walang iwanan. Si Camille Villar yan. Si Camille Villar, ngayon po, panoorin po niyo. Oy, Marcos Jr., akala ko ba kumpleto yung senatorial slate mo? 12, alyansa, 12, alyansa, 12. 10 na lang, 9 na lang. Ito pa yung isa, panoorin ninyo. Si Idol Manny Pacquiao. Ginagago si Bongbong Marcos ni Idol Manny Pacquiao. Panoorin po natin. Alyansa, ubus na! Alyansa, ubus na! Alyansa po. Ginagago po si Bongbong Marcos ng mga alyansa senatoriables. Meron po kasing people champ sa movement. Yung partido po ni Manny Pacquiao, yung MPC. Ito po mga kareaksyon, Ayan, Ito po yung partido ni Manny Pacquiao sa Jensan yata to. Ayan po, ang kasama po niya dyan si Bato de la Rosa, si Bongo, si Marcoleta, tsaka si Manny Pacquiao. Hindi po alyansa. Hindi po alyansa, mga kareaksyon. Ayan, the camp of senatorial candidates Manny Pacquiao and his local party People Champs Movements in General Santos City may not do straight voting for the ruling coalition alyansa para sa bagong Pilipinas of President Ferdinand Marcos Jr. in the upcoming midterm election. Yung People's Champ Movement daw po, mga kareaksyon, ay hindi po mag-straight voting. Hindi daw po mag-straight voting sa mga alyansa. Di ba? Hindi daw mag-straight voting. Sinong iboboto ng alyansa? Sa mga alyansa. Ang iboboto po ng mga alyansa sa mga alyansa ang iboboto po ng People Champs Movement sa mga alyansa ay si Manny Pacquiao lang. Sa General Santos po, mga kareaksyon, ang iboboto ng mga tao doon na yung People Champs Movement ay si Manny Pacquiao lang. Tapos lahat yun ay mga mga PDP laban. Hoy, Bongbong Marcos, ginagago ka ni Manny Pacquiao. Mga kareaksyon, mantakin po ninyo yan, mga kareaksyon, Ayan, nakikita po ninyo. Nakikita po ninyo yung picture sa likuran ko. Ayan,
Malinaw na malinaw. Si Bato de la Rosa, number 22, Manny Pacquiao, number 50, number 28, si Bongo, number 38, si Marcoleta. Alam po ninyo, isiningit lang dyan si Manny Pacquiao. Kasi partido niya yan one pack, one party list, tsaka po yung tinatawag nilang ano ba yun? Manny Pacquiao, ano ba yun? People Champs Movement. Wala po mga kareaksyon, yung mga anong tawag doon, yung alyansa, hindi iboboto sa Jensan. Ang iboboto po ng partido ni Manny Pacquiao sa Jensan ay PDP laban. Ayan pa po mga kareaksyon, oo. Ayan o, yan kumalas. Kumalas, ay hindi pa. Pero kumalas na rin yan. O ayan o, si Bato de la Rosa nangangampanya kasama si Manny Pacquiao. Hoy, Bobo Marcos! Ginagagog ka ni Manny Pacquiao. Kung ako sa alyansa, tatanggalin ko tong si Manny Pacquiao. Nasabihan nga na alyansa siya, pero mismong partido niya sa Jensan, hindi po iboboto yung alyansa. Ang iboboto sa alyansa ay nag-iisang si Manny Pacquiao lang. Tapos yung 10 senatorial balls ng PDP laban. Di po ba 96% ang PDP laban dyan? Sa Mindanao? Oh. Alam nga naman naaasa kang boto dyan. Di ba mga kareaksyon? Alam nga naman naaasa kang boto dyan. Nakakaawa naman po si Bongbong Marcos. Sabi niya, kami lang ang partido na kumpleto. Ayan, kumpleto, siyam na lang. Nung nakaraan, ang siyam, ang PDP laban. Ngayon, sobra-sobra na ang PDP laban. Kung isasama pa si Manny Pacquiao, Camille Villar, Ivy Marcos, so pang 13 ka na, Manny Pacquiao, o kartang Judas yun, 13. O markang Judas. Yung pang 13, si Judas yun. Manny Pacman Pacquiao, my idol in boxing. Ayan o, traidor. Mantakin po ninyo mga kareaksyon. Lagas na po ang alyansa sa Jensan. Wala pong iboboto sa alyansa kundi si Manny Pacquiao lang. Mantakin nyo yan. Ayan o, malinaw na malinaw sa kanilang tarpaulin. Bato de la Rosa, Manny Pacquiao, Bongo, Marcoleta. Palagay ko po yung PDP laban 100% dyan sa Jensan. Eh ano ngayon? Anong mangyayari ngayon, Manny Pacquiao? Akala mo iboboto ka ng PDP laban? Diyan nga sa Jensan, baka matatalo ka dyan. Di ba mga kareaksyon? Nakakaawa naman si Manny Pacquiao. Talagang sinisingit talaga niyo, di ba? Traidor to eh, di ba yan oh? Tinraidor niya ang Pangulong Duterte. Oy, Manny Traidor Pacquiao. Ngayon, dumidikit ka kay Bato de la Rosa. Siyempre, ang politics po ay addition. Kahit hindi mo kapartido yan, kapag inimbitahan ka niya sa kanyang lugar, ay pupuntahan mo yan, boto din yun eh. Pero sa loob-looban po ni Bato de la Rosa, ang lahat ng hindi kumalas sa alyansa ay mga tanga. Kaya itong si Manny Pacquiao, sabi niya, oy Bato, hindi ako tanga. Kaya medyo kakalas ako ng konti dito sa Jensan. Ang makakasama ko lang sa tarpaulin, ikaw, si Rodante Marcoleta, tsaka si Bongo, tsaka yung lahat ng PDP laban, hindi lang kumasya. Nakakaawa naman si Manny Pacquiao ito. Manny Pacquiao, gago ka ba? Hindi daw po gago si Manny Pacquiao. Sa boxing hindi ka gago, hindi ko alam sa politika. Di po ba mga kareaksyon? Ayan o, malinaw na malinaw. Bato de la Rosa, Manny Pacquiao, Bongo, Rodante Marcoleta. Ano kaya mangyayari dito sa Jensan yan? Baka mismong sa Jensan hindi ka manalo, Manny Pacquiao. Iboboto po ba ninyo si Manny Pacquiao? Walang niya ka, Manny Pacquiao. Siningit mo pa talaga sarili mo dyan sa tatlong pandigma ng PDP laban. Ayan ito, si Mangga, o yun o, kumalas. Ayan, si Villar, kumalas. Anyway, mga kareaksyon. Isa pa po sa pag-uusapan natin mga kareaksyon dito yata sa ICC, yung mga dinala nilang mga pangalan, ang wari ng iba ay puro mga NPA. Yung pong dinala sa ICC,
yung mga pangalan, Manny Pacquiao. Nilaglag ang kasama, Pacquiao camp endorses PDP senatorial bets. Nilaglag ni Manny Pacquiao ang kasama niya, mga kareaksyon. Anyway, ito po, pag-usapan po natin ito, mga kareaksyon, ha? Kung bakit marami pong ugong-ugong at mga sabi-sabi dyan sa tabi-tabi ay ang mga kasama daw po na mga pangalan na dinala doon sa dahig ay pawang mga walang mga peke. O may mga sabi-sabi na mga peke daw yung mga biktima. O ito, pakinggan natin si Conti, ha. Yan po kasi ang pag-uusapan natin ngayon. Tsaka si Manny Pacquiao. Anyway, mga kareaksyon, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa ating napakaganda reaction video. Hindi pa po tayo tapos. Practice lang yun. Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon, ha. Mantakin po ninyo si Manny Pacquiao. Nilaglag ang buong masangsang si alyansang. Nilaglag po niya ang alyansa. Opo. Dumikit siya sa PDP lang. Dahil kapag ipinilit niya ang alyansa doon sa Jensen, ay palagay ko lilitsunin si Manny Pacquiao doon. Wala pong nagawa si Manny Pacquiao sa kanyang sariling partido na hindi po dinala ang alyansa, at kung ilan po ang iboboto ng People's Champs Movement ay yun po ay si Manny Pacquiao lang. Ito po, mga kareaksyon, pag-usapan na po natin ngayon na peke. Peke daw po yung mga pangalan na dinala doon sa mga biktima sa dahig. Bakit po ito po? Gigil na gigil po si Atty. Conti. Gigil na gigil po siya, mga kareaksyon. Ito po. Ang kampo nga po ng mga Duterte ay ang gusto po nilang mangyari, mungkahin nila, limitahan sa national ID or pasaporte lang ang tatanggapin na valid IDs ng pre-trial chamber para po sa verification ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Hindi makatao. Parang wala namang puso itong sina Attorney Kaufman at kumbaga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang hindi niya nga kilala kung sino yung mga mag-a-apply na biktima. Tandaan natin na sa loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima yung mahihirap. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi massacre of the poor. At ang passport, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan eh. Kasi kailangan mo ng passport para makalipad ng ibang bansa. Ang karamihan sa mga naging biktima, walang ganyan. Ang sinasabi namin ay practicality din. O, di ba? Ano po practicality? Kasi simula pa lang nakapuntos na dito si Kaufman, mga kareaksyon. Simula pa lang ng unang bira pa lang ni Kaufman, yung attorney po ng Pangulong Duterte doon sa dahig, ay talagang luhod na itong si Conti. Conti, di ba bayan muna ka? Di ba miyembro ka ng bayan muna? Hindi ka miyembro ng CPP, NPA, NDF? Tanong lang, Conti, hindi ka komunista? Conti, basang-basa ka na. Ayaw mo ng ID, di ba? Sino yung unang-unang tumututol sa national ID? Di ba yung mga teroristang NPA? Para hindi sila makilala kung sila ay miyembro ng CPP, NPA, NDF. Kasi yun din naman lang ang paraan dahilan kung bakit nagkaroon ng national ID. Kapag wala ka national ID, di wala ka national ID. Wala namang mangyayari sa'yo, wala ka national ID. Pero katulad ngayon, kinakailangan yung national ID tsaka passport. Diyan makikita yung biktima kung hindi NPA o mga peke yan. Kailangan yung mga sinasabi ninyo mga victims dyan ay mga tunay, mga kareaksyon. Kaya nga itong Office of the Ombudsman, OSG ba yun? Solicitor General. OSG, Office of the Solicitor General na si Menardo Guevara ay hindi po nakisawsaw dyan. Sabi niya, wala namang jurisdiction yung ICC dyan eh. Hindi ko kayang ipagtanggol yung Pilipinas. Di ba? Dito pa lang yung Office of the Solicitor General, yung abogado ng gobyerno, ay ayaw niya makialam. Dahil daw naniniwala siya, wala
Wala jurisdiction ng gobyerno. Kaya dito mga kareaksyon, pag-usapan natin ng masinsinan nito ha. Pag-usapan po natin ng masinsinan kung talagang itong si Conti ay lulusot kay Kaufman. Anong sabi niya? Parang walang puso daw, ganoon. Ba, ikaw naman, Conti, ano ba yung natapos mo? Gusto mo yung mga biktima, yung dadali nila, yung barangay permit? Gusto mo dadali nila yung mayor's permit? Police clearance ka ron? Dalin mo yung national ID tsaka passport, siguradong yun. Siya yun. Yun nga bank details ng Pangulong Duterte, nahugot ninyo, bawal yun eh. Pero bakit yung ID ng mga biktima ay wala, tsaka passport? Paano nakalipad ng dahig yung pangalan nila, walang passport? Kinidnap nyo rin yung pangalan nila. Dinala nyo doon sa dahig. Kinidnap si Pangulong Duterte, tapos yung mga pangalan ng biktima, kinidnap din. Dinala doon. Walang pasaporte. Wala, stick ka, Conti. Ano ba yan? Anong sinasabi mo dyan na parang ano sinabi mo kay Kaufman? Ayan, ano po sinabi niya? Ito. Mungkahi nila, limitahan sa national ID or pasaporte lang ang tatanggapin na valid IDs ng pre-trial chamber para po sa verification ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Hindi makatao. Parang wala namang puso itong sina Attorney Kaufman at kumbaga lutang. Hindi makatao, walang puso, lutang. Hoy, Conte! Bigay nyo kasi yung national ID kung totoong mga tao yan. Saka kung totoong hindi mga NPA yan, ibigay mo yung national ID tsaka yung passport. Diba? Kinidnap ang Pangulong Duterte, pati ba yung mga biktima, yung mga pangalan ng mga biktima yan, kidnap din. Walang ID, walang passport. Ano mangyayari dyan? Yung barangay ID daw ang dadali, tsaka yung UMID. Tsaka yung PhilHealth. Hindi. National ID. Para malaman natin, hindi ka magkakaroon ng national ID kung wala kang hindi ka magkakaroon ng national ID kapag ikaw ay NPA. Kasi malalaman ka na NPA ka, national ID, NPA yan, ulihin yan. Oy, Conte! Ano ba, mga peke ba yan? Walang mga national ID tsaka mga passport? Mag-request kayo sa National ID Commission. Tsaka doon sa Administration of the Passport. Mag-request kayo doon. Easy lang kasi kaya nyo gawin lahat-lahat eh. Di ba? Bakit yung national ID tsaka passport hindi nyo makuha-kuha? Ano ba yan? Ano ba yan? Kidnapping? O pakinggan po natin si Atty. Sal Panelo kung ano masasabi niya dito. Palagay ko po mapapauwi ang Pangulong Duterte na maaga dito eh. Mga peki yata yung kanilang mga biktima. Ito po mga karyasyon, pakinggan po natin ang ating napakalupit na si Atty. Salvador Panelo. Mag-subscribe po kayo dyan. Subscribe po kayo. Yung mga hindi pa nakasubscribe. Tsaka yung mga gustong sumali sa ating community, sa ating membership. Welcome po kayo sa Reaction TV page. Ito na po. Atty. Sal Panelo, paliwanag mo nga yan. Nahihirapan si Conti. Ayan, ipapaliwanag po ni Atty. Sal Panelo para si Atty. Conti. Yung Conti, magkaroon ng dumami ng Conti. And says, I stand by my earlier pronouncement or decision that the ICC has no jurisdiction. What does that mean? Does that mean that Soljan Guevara is essentially saying that what government did was wrong? Yes. Kasi sinasabi niya walang jurisdiction. Sinasabi namin walang jurisdiction and you enforce it coming from a spurious source, which is the ICC. Pwede ganun na nga mangyayari doon. Illegal lahat ang ginawa. You know, Finky, if you commit an illegal act in this particular thing, talagang illegal kasi nga walang jurisdiction from the very beginning. So, pag lahat ng subsequent actions mo, magiging illegal. Kaya yung sinasabi ni Soljan Guevara, tama siya doon. Magiging contradiction, hindi lang yon. Baka ma-demanda pa siya ng kasama siya doon sa magagawa ng illegal na act. Magiging enabler siya kasi pinagtatanggol mo yung mali. Nagulat ho ba kayo sa naging manifestation ni Soljan? Di ba? Ibig sabihin si Solicitor General Menardo Guevara, naiintindihan po niya ang batas. Lawyer yan eh. Di ba? Wala nga jurisdiction eh. Ngayon mga kareaksyon, ang problema dito, yung mga ebidensya at yung mga biktima, di umano ay mga peke. O yan na nga, sinasabi ni Conti, di ba? Wala daw puso si Kaufman. Di ba? Wala daw puso tsaka lutang.
Oh, di ba? Bakit daw national ID tsaka passport? Baka mga ano yan, hindi ba mga NPA yung mga biktima na yan? Kaya nagtatanong lang ako konti Yes, because nung mga nakaraan kasi, I've been criticizing him. Kasi the principal has been saying, ICC has no jurisdiction and we will not cooperate in whatever shape or form. Pero ginagawa niya, he kept on piling pleadings. Kaya sabi ko, ano ka ba? You are defying your principal. Kasi by filing pleadings in the ICC, you are effectively admitting it has jurisdiction. Right. Kaya most likely ako, puro madidinay lahat ng pinapile mo. And then, pagdating ng desisyon, sasabihin pa, akala ko ba wala kami jurisdiction. In fact, yun nga ang nangyari. Isa sa mga reasons kung bakit meron silang jurisdiction. Yung 3 justices out of 2, or 5 rather. Yeah. Kasi naging 5 yung justices nun eh, di ba? Yeah. To look into the Yung dalawa, jurisdiction. kabila walang jurisdiction. So it was 3 versus 2. So Yeah. kung baga nanalo lang ng isa. Correct. Tsaka yung, alam mo, yung tatlo, sinasabi nga yun, file lang, kaya may jurisdiction. But you know, pwede rin naman kasing ad cautelam na tinatawag. What is that, sir? Ibig sabihin, you will appear before the court. Not necessarily you are admitting na may jurisdiction sila. But when you say a while ago that to have appeals, issue appeals before the chamber, almost as if sinasabi mo nga, you recognize the authority of that chamber. So parang 50-50, ganun ho ba? Parang nagpa-file ka ng appeal kasi nare-recognize mo, pero sinabi mo po yung isang word na, Ad cautelam. yeah. Pero alam mo, kahit na pag wala kasing jurisdiction, void ab initio, lahat ng proceedings void. So kahit ano pang justification mo, wala. But that's my question, Attorney Sal. If they do not have jurisdiction, why would they even issue an arrest warrant? Kasi it asserts that it has jurisdiction. Yeah. Hindi sila naniniwala wala jurisdiction. Itong gobyerno naman natin, through the officials, kasi nga, I've been saying, political kasi ito Ginagamit lang nila ICC to eliminate the 2 Dutertes. Yeah. In relation to the 2028, actually, that's the truth about it. It's political, not legal. That argument that you raised, I think, was already also answered by the president during that press conference the night the former president was turned over to the Hague. Interpol daw. Hindi po yun. Ano? Yung sinasabi mo po kasing politika, this is all about politics. He was also, President Marcos was saying that nag-umpisa ito, paano naman politika? Not, of course, in these exact words, sir, pero paano naman ito politika kung nag-umpisa to during the time of the former president's term? Magiging politika kasi ina-apply mo yung teorya na may jurisdiction yung mama. In fact, sinasabi mong walang jurisdiction and yet, hindi lamang you cooperated, ikaw mismong gumawa Talagang pina-enforce mo yung illegal na warrant of arrest. Kaya nung sinabi kong fake news yan, apart from, kaya ko sinabi fake news, one, Ano yung fake news to be hindi clear? kasi tinanong ako ng mga reporters doon, di ba, nagkalat yung papunta ko nun sa Hong Kong Sabi niya, sir, may warrant May daw. warrant of arrest. Narinig ko, hindi naman inamin ng ICC. Hindi rin inamin ng special prosecutor. Tapos naglabas ang Malacanang na hindi naman daw sila na-enforce. O hindi fake. But, dinagdagan ko, even na totoo yan, si Presidente Duterte, haharapin yan. Ever since sinasabi niya, hindi siya natatakot kasi as far as he is concerned, there is no jurisdiction. Mulat sa pool. So any proceeding arising from that, talagang illegal. Of course, that's the side of the Duterte team, no? And the Duterte supporters. And then the other side says, matagal na rin pinag-uusapan tong issue ng jurisdiction at there was already a decision by the ICC regarding this. Kaya yun nga yung 3-2 vote. Kasi ang ginawa po nila mga ka-reaction, yung Article 59, hindi po nila in-apply. Yun po ang katraidoran ginawa sa Pangulong Duterte. Kasi kung in-apply po yung Article 59, ay nasa Pilipinas pa po ang Pangulong Duterte at nililitis dito. Kaya lang, traidor nga Kidnapping nga ang nangyari. Hindi po nila sinunod yung Rome Statute na kanila sinunod sa pagsuko sa Pangulong Duterte. Gusto nila, susundin lang nila yung Rome Statute, yung pagsuko. Pero hindi nila susundin yung Rome Statute, yung due process.
Ganun po kalupit ang gobyernong ito. Di ba, Attorney Sal? So, if it's still an issue on jurisdiction, how do you move forward knowing that the former president is already there now under their jurisdiction? I-connect po natin sa habeas Sige. corpus na petition. Kaya nga kami tumakbo sa Supreme Court sa habeas corpus. Kasi nga, illegal ang aresto, illegal ang detention, at kidnapping, illegal, that's also a crime. So the government, through these officials, state authorities, have committed a crime. Kaya pumunta kami sa kanila. Kaya sabi namin, kung maaari lang, kasi yung habeas corpus, kailangan i-produce mo yung katawan, yung body. Eh since tinakas na nila, yun ang magiging argument nila. In fact, yun ang i-argue nila. Wala na sir, wala na kami jurisdiction. Excuse me. Ang pinag-uusapan dito, hindi jurisdiction over ICC. Ang pinag-uusapan dito, jurisdiction over the illegal acts you committed bilang mga government officials. And your illegal acts will follow you wherever you go. But kailan po pumapasok dito yung it's moot and academic? Dahil nandun na po Kasi siya. nga, sinasabi nila na wala na sa Pilipinas. Yeah. Eh, ang jurisdiction nga, hindi yung porket wala ka. Kasi ang ginawa mong mali at illegal, hindi ka makakatakas niyan. Kahit saan mo dali niyan, palaging illegal ka ang gagawin mo. So Kaya may jurisdiction. your phone. May jurisdiction ang hukuman. So, let's repeat that. Nawala po ako dun sa kanta ng cellphone po ninyo. Okay, yung jurisdiction. So, you were saying, sorry, Kasi when I sinasabi said ko, that kasi it's moot and sinasabi nila, academic. wala na eh. Paano pa i-compel? Paano? Oo. Kasi, halimbawa, ako si Justice. Sabi, nasa si Presidente Duterte, Your Honor, sinurrender na ho namin, wala na sa amin. Dali nyo rito. So, but Your Honor, wala na ho kami authority. Wala akong pakialam kung wala kang authority as far as you're concerned. As far as this court is concerned, you have to bring the body of the person. The claims that he has been illegally arrested, detained. You have to bring, paliwanag nyo sa amin. Problema nyo na yan kung paano nyo dadali yan dito. Kasi kayo naggawa niyan eh. You created your own problem. Simulat sa poll, parang so ganon. do it. And in fact, that's what you said when we interviewed you in Agenda the other, a couple of days ago. So, kasalanan nyo yan, basta ibalik nyo siya dito. Iwasto mo. Paano pag, Iwasto mo yung itama mo. mali, Paano tama po pag mo. sabihin ng ICC na wala na kayong karapatan Hindi. dito? This government... Pwede ba yung ay hindi? No. Ang gobyerno natin, we are a free country. There are many channels by which we can get back Mr. Duterte. How so? Di ang gobyerno, pupunta sila sa ICC. Hindi ko alam kung anong gagawin nila, pero kayong bumalik dyan. Meron ng kaso sa ICC. I forgot the name of the accused. Kinuha nila, pero binalik nila nung sinabi ng gobyerno na balik nyo na sa amin yan. There is a case? Yes, there is a case. Do you know which case? You don't recall? Hindi ko ma-recall, pero text ko siya, titignan ko Yeah. ulit yung mga pangalan. I've been also watching some of the interviews with international or even accredited ICC lawyers. No, it always appears that way, Attorney Sal, na wala ng jurisdiction ng Pilipinas Wala na dahil nga rin. nandun na sa. Remember, Saka, teka muna, alam mo. remember when we were talking, sabi mo, if that was you, hindi TRO yung ifa-file mo Habeas before the corpus. Supreme Court, you would have filed a habeas Ever corpus. since habeas corpus ang sinasabi ko, wala lang kasi ako nung mag-meeting yung mga lawyers, I could have contributed something. Pero anyway, ano na yan, water under the bridge. Pero alam mo, ang mahalaga rito, hindi lang yung dahil nag-withdraw tayo eh. Hindi lang yun ang argument namin ni Presidente Duterte. In fact, original yung argument yun. Yung akin, ganitong istorya. Sabi ni Presidente Duterte, nako, hindi ako natatakot niya, wala kayong jurisdiction sa akin. Wala nakakaalam na abogado nito. Sabi niya, alam niyo ba na hindi yan lathala sa official gazette? And under the law, kailangan mo i-publish sa OG to make it enforceable. Eh since hindi, di unenforceable. Di wala kayong jurisdiction. Sabi ng mga ibang abogado sa Malacanang na, Sir, merong tayong treaty. Kaya may jurisdiction sila, ni-ratify. Siyempre, pinagpipilitan ni Presidente. Hindi, wala. Ako hindi naman umihimik. Nung nagkatinginan kami, parang anong tingin mo? Sabi ko, yung lamang problema nyo na magkaroon ng jurisdiction, parang na-correct yung mali. O, hindi mag-withdraw.
Kaya ginawa ko agad yung memorandum, 3 to 4 pages, that very moment nung nag-break kami. Bago kami nag-meet uli, nakapirma na si Presidente Duterte. You're Kaya, talking about probably March 2018. basta March 28. nag-withdraw. We're still going to talk about jurisdiction because I was able to speak to an ICC accredited lawyer a while ago. We'll take, but we need to take a very short break. Former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panela. 2011 hanggang March Opo. 16, 2019. Third and lastly, jurisdiction rationale loce. Nangyari po ba ang mga patayan na to, ang crimes against humanity na to within the territory of the Philippines? At laro nga po, nangyari po siya within the territory of the Philippines. Kaya kung tingnan na po ang tatlong jurisdictional matters na to, ay mayroon pong jurisdiction yung ICC. Sal. Oh, yung sinasabi niyan tatlo, subject matter, yung place, Time frame Time and frame. within the territory of the Philippines. kabalbalan lahat yun. Why? Tama siya in the sense na yun titingnan ng ICC yan. Pero subsequent to that, it has to determine whether it can come in sa jurisdiction ng mga member states. Kasi meron tinatawag na principle of complementarity. Yeah. Kailangan ma-determine, it has to determine whether this state has the capacity to prosecute. Or, if it has a capacity, willing ba siya na mag-prosecute? Yun ang dapat i-determine nila. In fact, that was the... Isn't that part of the pleadings of Secretary Sol Jen Guevara back then? Kaya nga sinabi ko may communication kasi it will validate my theory na yung sinasabi nila, kasi di ba sinasabi nila, hindi, may residual obligation kayo kasi under our statute, kahit na nag-withdraw kayo, Yeah. pag nasimulan na namin yung investigasyon, pasok kayo, hindi. Why? Yung investigasyon na sinasabi nyo does not refer to the investigation proper. It refers to a preliminary examination whether or not you can assume jurisdiction on the basis of the complementary rule. Hindi nyo ginawa yan. In fact, eto ngayon ang support sa argument ko, nagkaroon nga sila, di ba, yung inaano ko siya, Yung 3 versus kinikriticize. 2. Kasi sinasabi niya, hindi ko kayo po pwede pumasok sa amin kasi we have a robust legal system, iniimbestiga namin. Well, that means, kini-question na yung kanilang jurisdiction at the inception, at the very start. At, of course, dininay nila kasi gusto talaga silang pumasok. Pero, yung teorya talagang walang jurisdiction. Yung sinasabi nilang investigation, preliminary examination lang ang ginawa mo. Kasi when you say investigation, bibigyan mo na ng pagkakataon yung akusado. Na. Nung paliwanag ka, itong akusasyon sa'yo. Hindi naman. Tanda mo, if you remember, Is that so? I think 1 year after, mga several months after, humingi yung special prosecutor, can we now proceed to the investigation? Kasi nga hindi naman sila nag-imbestiga. Nag-examine lang sila kung meron silang jurisdiction under the principle of complementary rule. You're talking about the year of 2018. Ito po yung si ICC prosecutor Bensuda Yeah, Bensuda. initiated a preliminary examination. Ito po yung sinasabi niyo, Yes. to establish if the case falls under their correct. Yun ang jurisdiction. ginawa nila, pero hindi yung investigasyon na tinanggap nila yung complaint, tapos ni-notify na nila yung akusado, pagkatapos nagkaroon na ng preliminary investigation. Quick question about that, what you just said right now. That this should be the part na ni-notify nila yung akusado, hindi ba? But hanggang sa mga oras naman na ito, Attorney Sal, hindi pa nino-notify Exactly, yung akusado. o di lalo na. Di lalo na But you illegal. can't say lalo na because Oh. that obviously is the way they run things over at the ICC. Kumbaga, ganun yung proseso talaga Hindi, nila. I disagree. Because even their statute, it violated. Di ba under the statute, kung meron silang gustong aarestuhin, it has to pass through the local court. Nakalagay doon. Referral to competent judicial authority. So you're talking it does not about- refer to the executive branch. You're talking about that section 59, I think, of the Rome Statute But na actually sa akin, kailangan. kabalbalan pa yung pinag-uusapan ng statute kasi wala nga jurisdiction. Walang jurisdiction at yan nga ang linya ng gobyerno at yung abogado ng gobyerno sinasabi niya at yan din ang linya ni Presidente Marcos Jr. Kaya ang tanong ko, akala ko ba Mr. President wala kang jurisdiction? You're arguing na hindi kasi may commitment tayo sa Interpol. Interpol. Nako, you're wrongly advised, Mr. President. Ang Interpol has no authority. It's just a coordinating agency
In fact, ICC requested Interpol to effect the arrest. And Interpol requested the government to effect it. O, eto na ngayon. Lumalabas ngayon ahente, agent ng ICC. If the principal has no jurisdiction, how can the Interpol has jurisdiction? Illegal na nga yung principal. Paano magiging legal naman to? Lalo pa, pumasok ang presidente. Kasi under the Constitution, Mr. President, ang trabaho niyo po ay to serve and to protect. Ang ginawa po ninyo, sa halip na proteksyonan niyo ang isang mamamayan, pinagkanulo niyo. That is in flagrant violation of the Constitution. Pwede pa nga kayong ma-impeach dyan. That's an impeachable ground. Culpable violation of the Constitution. Kaya tama yung si Maynard Guevara. I will not be surprised kung magre-resign yan. Which actually I wanted also to talk about with you. What does it say that his manifestation was such that the ICC has no jurisdiction? Ano hong dapat, o sa tingin nyo na lang, hindi dapat, mangyayari sa kanya? Because it appears to me as a lay person na hindi ho siya nang sumang-ayon eh. Parang ganun po ang pagkaintindi ko ha. Hindi siya sumang-ayon doon sa nangyari na pag-turnover kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. But he's part of government. He's the government lawyer. Again, I'll go back to Attorney Gilbert Andres. I asked him that question a while ago and basically said, well, you can always assign a deputy in another government agency to represent the other government officials. What do you think of that? The Solgen's role is to defend the government on question actions which are, to his mind, legal. Trabaho niya yan. Basta legal, dapat i-defend mo. Pero kung illegal, you are not bound to defend. You are not bound to represent actions of the governments which are illegal. In other words, he is being true to his oath of office. Kaya sabi nga, mag-resign. He doesn't even have to resign. Kumbaga, pinaninindigan niya lang, ang trabaho ko rito, yung tama, yung Pero bata. paano yun? What I'm trying to say is, salungat ho siya doon sa ginawa ng gobyerno I don't nung think so. araw na. You don't think so? You know why? He's following the concept of President Marcos Jr. that this ICC has no jurisdiction. Ay, wala akong jurisdiction. Kayo na nagsabi, inutusan niyo ako. I'm following it. Mali ho yung ginawa ng mga opisyales. Dahil yung Chorian yung Interpol, mali rin ho yun. Kaya kailangan iwasto natin. That is why the Supreme Court can compel this government to correct what wrong you have committed. When during the break we were talking about it, and it's better to also ask you while they're watching, sabi niyo po kanina, may ginawa kayong mali, so everything subsequent that happens Correct. after that ay kamalian. Yun po ang sinabi niyo. So sinabi ko po sa inyo, paano po nila ibabalik si dating Pangulong? Kunin nila. Paano ho yung kunin nila? Oh, ganito. Ibig ko sabihin ganito ha. Kung akong presidente, even in the ICC, sir, it appears that the vice president has to go through so many possibly legal, sign so many papers, maybe, para lang po mabisita. Meron po siyang pass, apparently now, daily. We are under the assumption that if any of the other kids come, ganun din po. Pero kahit po abogado, parang hirap. And I'll say it, si Attorney Harry Roque, hindi pa rin po siya nakakita. From last I heard, hindi pa rin nakikita. Pag sinabi niyo ho kasi na, kunin lang, bahala na sila. Paano ho yung bahala na sila? If I were the president, dahil yung abogado ko sinabing mali ho yung ginawa ng mga tao natin. Gaya na sinabi niya, walang jurisdiction. I will make a formal request or demand. We committed a mistake on this jurisdictional issue. Actually, not me, but my subordinates, my lower officials. I'm consistent na wala kayong jurisdiction. So, bigay niyo na sa amin uli yan. And Kukunin namin. what is the right? Let's say, sabi mo, you would, that's something, did you say if you were president or you were advising the president? Hindi, kung akong presidente, Kung ikaw po ang at kung presidente. ako ang advisor niya, Mr. President, tama kayo, walang jurisdiction, pero yung ginawa ng mga tao niyo, mali. Meron, sabihin po natin, far chance that happens. Sabihin lang po natin, hypothetically, Na? meron, yung suggestion niyo po, aamin po yung presidente, sasabihin, pasensya na, I made a mistake, you have no jurisdiction. How can the president even say that when right now,
we're not even a member of the ICC anymore. Kumbaga With parang, more reason. Oh, exactly, sir. Hindi kami miyembro. Mas Nagkamali lalo kami. na po tayong hindi membro, baka hindi tayo pakinggan. Wala na nga kayong jurisdiction. Hindi pa kami miyembro. Binigay namin sa iyo na mali. Kaya kukunin namin yan. Whether you like it or not. Yun, di ba? Namo. Oy, konti! O, di ba? Yun po ang sinasabi nating malupit na lawyer, konti. Learn from the veterans. Kukunin nila yan. Kahit anong mangyayari, uuwi dito ang Pangulong Duterte dahil walang jurisdiction ng ICC. Sabi naman ni DOJ Secretary Bonjing, dandil na daw, dandil. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka na kay Digong Ama, maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko, Binamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.